worship you. Not for the things that you do, not for the blessings you give. Though you've been faithful and true, with mercies brand new. But because there is no one above you, just because you are God, we worship you. We worship you simply because you are God, uncreated and holy. You are the maker of all that there is, the judge over all. But because there is no one above you, just because you are God, we worship you. We worship
We worship you. We honor you. We honor we do. Amen. Praise the Lord. Amen. There's no enjoyment, there's no satisfaction outside of the presence of God among His people. Wala nang hihigit pa sa kagalakan at kasiyahan na madarama sa mundong ito, kundi ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. God bless you. Amen. So tayo muling tumayo na at I would like to speak about a very significant subject for each and every one of us. Gusto ko makita natin ang ating sarili doon sa tinatawag na bride tree ng Panginoon. Brother Branham preached about the restoration of the bride tree. At gusto kong himayin ito sa umagang ito. I believe I preached this already years ago, but I would like to give a deeper meaning to the meaning of the bride tree, because we know Jesus is the tree of life, and we are part of Jesus. We are flesh of His flesh and bone of His bone, and that's why we are part of the bride tree, the better half of the Lord Jesus. Amen. So buksan natin ang ating scripture sa umagang ito sa Jeremiah 17 verse 7 and 8. Amen. It pertains to you as a tree. Sabi po rito, verse 7, "Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is, for he shall be as a tree planted by the waters." So ang tao raw na nagtitiwala sa Panginoon ay parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig o ng ilog, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Hallelujah! Hallelujah! Ang punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig ay hindi kailanman masasaktan ng init, at ang kanyang dahon ay mananatiling berde, at siya ay hindi pipigil sa pagbunga ng mga bunga. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Father God, purihin ka sa umagang ito. We thank you so much for your love and kindness to us, Lord. Di ka nagkulang, Panginoon, kailanman. You're always Jehovah Jireh for us. You provide our daily needs, our, Lord God, healing, Lord God, for our body, for our soul and spirit. Thank you so much for your protection. Thank you so much, Lord, for your love for us, Lord, that you died at the cross and forgave us of our sins and restored us back in full fellowship with the Father. Salamat, Ama, na ginawa mong lahat ng bagay ito, Panginoon. Without you, we can do nothing, Lord. So this morning, we remember our brothers and sisters who are in need, Father. You are the solution to our every problem, Lord. You are the, Lord God, the fullness of every necessity of your people. And we know, Father, you promise that if your word abide in us and we abide in you, we can ask anything and it shall be given unto us. So, Father God, we just commit to you ang bawat isa sa amin na nangangailangan ng iyong tulong, kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa aming, Lord God, diakono na si Brother Alfred, Lord, na sa nakaraang araw at ngayon, Lord God, siya sinusumpong ng high blood pressure. Lord, we claim healing. You promise that by your stripes, we are healed, Lord Jesus, and the prayer of faith shall save the sick. We just pray and commit to you our brother and claim his deliverance this morning. Sa ngalan ni Jesus, we claim, Father God, the effect of your benefit at Calvary na sinabi mo, Panginoon, Lord, tinapos mo na lahat ang kamatayan, Lord God, ang kasalanan at ang aming karamdaman. Pinagaling mo na lahat. Salamat, Lord. So, Lord, hallelujah, let it come to pass, Father God, because you never fail, you never change, Lord, and your word will never return to you void, and it will
take place. It will, Lord, fulfill whatever it is sent to for all of your people. So, Panginoon, pasalamatan ka namin. At Lord, hinihingin namin ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagsalansan, anumang aming nagawa sa isip, salita, at sa gawa na salungat sa iyong kalooban. Lord, patawarin mo kami at ihanda mo ang aming mga puso, Lord Jesus, na manginain ang iyong salita na siyang pagkain ng tinapay ng buhay. As David said, as the heart panted after the water brooks, so our soul, Lord God, thirsted after thee. This we pray, Father, bless your people, open our eyes of understanding, and Lord, as we commit to you every need, be answered in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa umagang ito. So ating nabasa dito sa ating teksto, mga kapatid, na ang tao ay parang punong kahoy na tayo tinanim, amen, at pag ikay tinanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng sapa, ang ugat ng punong kahoy na yon ay kailanman hindi mawawalan ng sustansya, hindi mawawalan ng, amen, ng energy, amen, ng tinatawag nating kalakasan, at ito yung magbubunga, mamumukadkad, mga kapatid, at sabi rito, kailanman, kahit sa araw ng tagtuyot, even in the time of drought, it will not, amen, be in need. Sa araw na ito, ano nga, may krisis sa buong mundo. And there's food prices going up, the price of oil and everything. Subalit hindi tayo, amen, nababagabag dahil may Panginoon tayo that will supply all our needs according to His riches and glory. Ang tunay na Kristiyano, panatag, may kapayapaan, dahil siya'y tinanim, amen, sa tabi ng puno, or rather, ng tubig. And we know na si Jesus ang buhay na tubig. He is the fountain of the living water. Kaya pag ika'y nakatanim, amen, kay Jesus Christ, hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya paghihinain. Kundi kayo mananatiling matatag, malakas, matibay, amen, at patuloy na nagpupuri, patuloy na maglilingkod, kailanman hindi ka panghihinain ng Panginoon. Glory to God. Kaya makikita natin, mga kapatid, na ang punong kahoy na yan ay itinipo sa bawat Kristiyano na tumatayo sa presensya ng Diyos. Amen. Dito sa, praise God, mensahe na exposition of the seventh church age, Brother Branham said, amen, there's a fact that there were two trees in the Garden of Eden. In the Garden of Eden, may dalawang punong kahoy. The tree of life, sabi niya, which was Jesus. And the other tree, which is the tree of knowledge of good and evil, is definitely Satan because of what came forth out of the fruit of the tree. So malinaw, mga kapatid, na si Jesus ang punong kahoy ng buhay. At sabi niya rito sa isang scripture, John 15, Ako ang puno, kayo ang sanga. Amen. Praise the Lord. I am the vine and you are the branches. Siya na nananatili sa akin at ako sa Kanya ay magbubunga ng marami. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Amen. For without me, you can do nothing. Let us acknowledge na kung wala si Jesus, wala tayong magagawa. Nakasalalay ang ating buhay, ang ating kinabukasan sa ating Panginoong Hesukristo. Anumang abilidad mo, anumang galing mo, talino, yaman sa mundong ito, kung wala si Jesus, wala ka pa rin magagawa. Dahil sa Kanya nagmumula lahat ng pagpapala. Amen. Siya ang author and finisher of our faith. Siya ang creator. Siya ang healer. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay, mga kapatid. Kaya sabi niya sa verse 6, If any man abide not in me, ang sino mang tao na hindi mananatili sa akin, siya ay itatapon na parang sanga. He is cast forth as a branch and is withered. Matutuyo siya, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Verse 7, If you abide in me, and my words abide in you, you can ask what you will, and it shall be done unto you. So kung nakaugpong tayo bilang sanga sa punong kahoy, amen, yung sustansya na nakukuha ng ugat, umaakyat sa sanga, amen, nagdudulot ng pamumukadkad, ng dahon, ng bulaklak,
at ng puno, hindi ka kailanman matutuyo. Subalit siya na wala kay Kristo, sabi rito, siya ay matutuyo at puputulin bilang sangat susunugin. Amen. At yan ay tipo ng mga kasalanan na sila ay mahuhulog sa lake of fire. So tingnan natin bilang puno mga kapatid, ano ba ang meron ang isang puno? Let's start with the physical composition of a tree para maintindihan natin ng spiritual. Unang-una, a tree has roots. Amen. May ugat siya, pero sa spiritual, ano ang ugat natin? Saan tayo nakatanim? Sabi ng Biblia, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, and that ye being rooted and grounded in love. So tayo raw ay nag-uugat sa pag-ibig kay Kristo Jesus. Amen. Dahil ang pag-ibig, yan ang bunga ng Espiritu Santo. Amen. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. So kaya makikita natin, kung hindi ka naka-angkla o nakatanim kay Kristo, amen, hindi ka mamumunga ng sagana. Are you rooted in faith? Are you grounded in love, mga kapatid? Faith is the foundation and love is the capstone of a believer. Amen. Number 2, what does a tree have? 2, bark. Ano po ba yung bark? Sa Tagalog, talukap. Amen. So sabi ng siyensya, the tree's bark serves as a protection from the outside world. The inner bark or phloem is the pipeline through which food is passed to the rest of the tree. And so, what is our protection? Sabi ng Ephesians 6:16, as a Christian, above all, taking the shield of faith. Ang protection natin ay yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos bilang kahoy. Wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Amen. Yan ang ating talukap, mga kapatid, the shield of faith, na pangsanggalang natin sa lahat ng tukso, sa lahat ng mga lalang ng dyablo. Kaya kailangan bilang puno, amen, matatag ang inyong talukap. Amen, matatag ang inyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Pangatlo, ang punong kahoy ay may sanga. Amen, ano ang function ng sanga, ng branches? Sabi ng siyensya, branches provide a structural framework that holds the leaves, flowers, and fruits. Ito ang, amen, humahawak sa mga dahon, sa mga bulaklak, at sa mga bunga, optimizing their exposure to sunlight and air. At sabi ng Biblia, there's a branch of righteousness. Amen. Mababasa natin sa Jeremiah 33:15. In those days and at that time, I will cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. So ang branch of righteousness natin, walang iba si Jesus Christ pa rin. Amen. He's our robe of righteousness. Kaya siya, kung wala ka kay Jesus Christ, sabi ng Biblia, hindi ka mamumunga. So that's, number 4 is, a tree has leaves, mga kapatid. Ano ba ang purpose ng isang dahon, unang mga dahon? Amen. Basahin natin. The primary function of leaves is photosynthesis. Sa mga nag-aral dyan, amen, ng high school at elementary o college, photosynthesis is the process by which plants convert light energy into chemical energy, and that green pigment known as chlorophyll is responsible for absorbing light energy and then used to split water molecules and convert carbon dioxide into glucose that provides the plant with sustenance. So ang dahon niyan palang tagapagluto ng pagkain sa pamamagitan ng chlorophyll, sinisip-sip niya ang mga polusyon, amen, at kino-convert niya into, amen, energy for the plant to use as a energy and as starch. And leaves function as a shade from the heat of the sun. Di ba? Pag napakainit ang araw, amen, sa gitna ng bukid, napakasarap na umupo sa ilalim ng punong kahoy, sa ilalim, amen, ng shade ng tree. Diba? Amen, presko, mga kapatid. Amen, pag tayo ay nalililiman. Amen. Praise God. Amen. Kaya sabi ng
Revelation 22, spiritually speaking, ang dahon pala ay para sa healing of the nation. Revelation 22 verse 2, and the leaves of the tree were for the healing of the nation. Maraming dahon ngayon na herbal, di ba? Na ginagamit, yung sambong, yung banaba, napakarami, tuba-tuba. So yung dahon pala ay ginagamit sa healing din, mga kapatid. Praise the Lord. At panglima, last would be a tree has fruits. Kailangan may bunga. Amen. Napakalungkot kung ang isang puno tinanim mo at ilang taon na wala man lang bunga, di ba? Nagtanim ka ng mangga, ng santol, ng guyabano, pero hindi namumunga. Pero ang purpose talaga ng pagtatanim ay para mag-harvest. Right? Praise God. So kaya ang bunga, sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Kalooban ng Diyos na mamunga ang punong kahoy. And every tree, sabi niya sa Genesis 1:29, in which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. So parang pagkain natin yung bungang kahoy. Sa panahon ni Eva at ni Adan, amen, yun ang pagkain nila. Bungang kahoy. Wala pang hamburger noon, wala pang pinapatay na mga hayo para gawing barbecue. Puro, amen, vegetarian sila at kinakain nila ay bunga ng punong kahoy. Sa ating panahon, ano ba ang bunga ng Kristiyano? What is the fruit of the Holy Spirit in your life? Ayan, Galatians 5:22. God wants you to bear fruits, and sabi rito, but the fruit of the Spirit is love. Kailangan pala may bunga ka rin. Bilang tao, may pag-ibig ka. Yan ang hinahanap ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Love one another as I have loved you. Diba? Sabi niya, and then, what else? Joy. May kagalakan ka ba sa umagang ito? O nakasimangot ka at punong-puno ng problema? You must overcome your sadness, your loneliness, your self-pity, and have the joy of the Lord. Amen. Restore the joy of my salvation. Yan ang sabi ni David, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, pero puro worry na lang, puro lungkot, puro pag-aalala at pag-aburido ang nasa buhay mo, palitan mo yan ng kagalakan. Sabihin mo, restore the joy of my salvation, Lord. Na makita sa akin ang kagalakan. Amen. Ang kapayapaan, peace, long-suffering, pagtitimpi, gentleness, kaamuan, goodness, kabutihan, faith, pananampalataya, meekness, kapakumbabang loob, and temperance, pagpipigil. Ang mga bagay na yan ay walang batas laban dyan. Glory to God. So nakita natin, bilang puno, as a type of a tree, meron tayo dapat na ugat kay Kristo. Meron tayong talukap ng pananampalataya to protect us from the wiles of the enemy. Meron tayong sanga na iabot, amen, palaparin upang magbunga ng dahon o tumubo ang dahon at ang bunga sa atin. Kaya yan po ay sa physical type. Now let's move on to the spiritual type, mga kapatid. Alam natin, bago maging puno ang isang kahoy, kailangan mag-umpisa yan sa binhi. Right? Every tree will bring forth, or every seed will bring forth of its kind. Bawat binhi ay magbubunga ayon sa sarili niyang pagkabinhi. At kinakailangan mamatay muna. Amen. The seed has to rot, has to die before it can bring out new life. That's the law of reproduction. Basahin natin John 12:24. Jesus said, sabi niya, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Mananatili itong sarili niya, walang bunga. But if it die, it bringeth forth much fruit. So, kailangan nating mamatay sa ating sarili, di ba? Deny yourself. Sabi ni Jesus, if you want to follow me, amen, deny yourself, take up your cross, and follow me. So we have to die to our old nature, to our carnalities. Bilang Kristiyano, kailangan mamatay ka sa sarili mong lumang pagkatao, yung dating ikaw na masama ang ugali, amen, pasaway, sinungaling, amen,
praise God, kailangan mawala lahat yun para ang buhay ni Kristo ay tumubo sa iyo ng panibago. Hallelujah! Once a man is born again, he is a new creation. All things are passed away, and behold, new things, amen, is come into your life. So, ganun pala mangyayari mga kapatid, maliban na ang puno ay mamatay, ito ay hindi siya magbibigay ng panibagong buhay. At sino ang puno ng buhay? Si Jesus. So, siya ang unang namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise the Lord. Dito makikita natin that the promise of the Bible that Christ will come through a woman. So next slide, Christ is the seed through the woman. Lumabas si Jesus as a human being through the womb of Mary. Amen? Praise God. And God created the hemoglobin and the egg cell. Sabi roon, si Lord ang nag-provide. Mary was just an incubator. Amen. Because Jesus is not a Jew, He's not a Gentile. He is God Himself. Amen. Made flesh amongst us. So, yung binhi na yon na si Jesus Christ, amen, ay sabi ni prophet, the first corn of wheat, the bridegroom, ang nobyo, had to fall into the earth in order to rise again. Glory to God. So, nung muling mabuhay ang ating Panginoon, hallelujah, di ba napako siya sa krus at sa loob ng 3 araw, siya ay muling bumangon. Next slide. See, sabi niya sa, praise God, John 14:19, a little while and the world will see me no more, but you see me, because I live, you shall live also. Hallelujah. Dahil siya ay bumangon sa mga patay, siya ay, gaya niya, tayo rin ay ibabangon, amen, mula sa kamatayan. Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet he shall live again. And he that believeth and liveth shall no longer die. So kaya si Jesus ang unang, amen, iwinagay. Why? He is the first begotten from the dead. He is the first fruits, amen, na winawagay. Why? Na sineselebrate sa Leviticus chapter 23, mga kapatid. Amen. So siya ang unang, praise God, bunga mula sa mga patay. At susunod din tayo. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Are we following? Amen. So kaya nung muling mabuhay si Jesus Christ, He just showed that the tree of life has to be buried and resurrected again to show the normal process of growing a plant. So tayo naman, mga kapatid, praise God, let's look at ourselves. In the next slide, sabi ni Jesus, I must go away. It is expedient. John 16:7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient that I go away. Kailangan umalis ako. Nung mag-resurrect si Jesus, kailangan niyang mag-ascension. Why? For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Hindi darating sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. But if I depart, I will send Him unto you. Acts 1:8, you have to tarry in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And if the Spirit that raised Christ from the dead is in you, it will quicken your mortal bodies, that it will also be quickened and be resurrected into a new life. Kaya nga yung water baptism is partaking in the death and burial of Jesus Christ. Pag ikay binautismuhan, nilubog ka, nakikibahagi ka sa kamatayan ni Kristo. Paul said, or rather Peter said, repent and be baptized every one of you. For what? For the remission of sin. And then, when you rise up from the water, you are resurrected into a new life. Sabi ng Bible, as Jesus Christ rose from the dead, when you rise up of the water, amen, you start with a new life also. Nasusundan ho ba natin, mga kapatid? Ang Biblia. So, kinakailangan nating mabautismuhan, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. See,
You shall receive power. I will send to you the Comforter. I will not leave you. Hindi ko kayo iiwanan na walang mga aliw. I, sino yun? Personal pronoun, si Jesus pa rin, will come to you. Amen. The Holy Ghost is Jesus Christ Himself inside of you. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. So pag ikay Kristiyano na, amen, nandun niya na ang Panginoon. The quickening power. Nasa iyo na. Yan ang magbo-born again sa iyo. Yan din ang magra-rapture sa iyo, mga kapatid. Glory to God. Kaya, sino naniniwala na nasa Kanya na ang Panginoon? The quickening power is already in the bride. Kaya may bride ang Panginoon. See, He is a tree and we are also a tree. He is the bridegroom and there's going to be a bride also. So, sino ang bride? Bride tree. Eto na, basahin natin ang sabi ng prophet. Sa putting on the whole armor of God. The bride tree, it come up at Pentecost. Praise the Lord. Nag-umpisa pala ang bride tree sa araw ng Pentecostes. Nung bumaba ang Holy Spirit, amen, sa mga believers. First shot, 120. Then, nadagdagan pa ng 3,000. And then this promise of the Holy Ghost, the baptism of the Holy Ghost is unto you, to your children's children, to them that's afar off, and even as many as the Lord our God shall come. Hanggang ngayon, mga kapatid, we are experiencing the same power, the same anointing, the same indwelling of the Holy Spirit. Dahil yan ang selyo ng Kristiyano, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka pa sealed. Yan ang oil, yan ang lana. Kaya ngayon may oil crisis, hindi lamang sa physical, sa material. Sa spiritual, maraming walang langis. Amen. Natutulog habang nagsiservisyo. Walang gana kasi walang langis, walang Holy Ghost. Walang quickening power. Amen. Kailangan mayroon ka niyan para ma-enjoy mo ang service. Amen. Para ma-feel mo ang tunay na biyaya ng Diyos. Maraming tao nag-enjoy sa basketball pag nakakashoot ang bola. Amen. Ng Lakers, ng palakpakan sila, di ba? Yung iba sa sabungan, pag nanalo yung manok nila, hala, sigawan, hiyawan. Pero mga Kristiyano, saan tayo maghihiyawan? Dito! Dito tayo magpupuri! Dito tayo magpapasalamat! Dito tayo, amen, mag-aawitan sa Panginoon. At ibigay natin ang karampatang paglilingkod. Ano ba ang karampatang paglilingkod? Offer your body as a living sacrifice. Holy, amen, acceptable unto God, which is your reasonable service. So bilang katawan ni Kristo, kailangan banal ka rin. Add to your faith, amen, virtue. Kailangan may virtue ka. At your virtue, knowledge. At your knowledge, temperance. At your temperance, amen, patience to godliness. Godliness, brotherly kindness. Amen. And then you reach that peak of the pyramid, which is divine love. Yan ang tunay na stature of a perfect man in Jesus Christ. And you cannot achieve that without the baptism of the Holy Spirit. Nakakasunod po ba tayo, mga kapatid? Amen. Punta na tayo sa susunod na slide. Malinaw na sinabi sa Biblia na merong bride ang Panginoon. Revelation 22:17, and the Spirit and the bride say, come. Sino ang bride? Ang mga Kristiyano na puspos ng Espiritu ni Kristo. Sila ang bride. In your soul, you are already married to Jesus Christ. Amen. Darating na lang ang wedding supper. Sabi rito ng Bible, the marriage of the Lamb. Amen. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Amen. So my wife, si Jesus Christ. Amen. It's a many-membered body. Amen. That's the Christians from the day of Pentecost to the 7 churches of Revelation chapter 1 and 10. From Ephesus to Laodicea.
Yan ang bride tree ng Panginoon. Dahil sabi ni Pablo, ipinagkasundo ko kayo bilang isang matimtimang berhen. Kanino? Sa isang asawa, to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ayan. Naalala niyong Matthew 25? There was a cry there made, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Trim your lamps. And 10 virgins came. 5 had oil, and 5 had no oil. May oil ka ba, kapatid? Yung foolish virgin na iwan sa tribulation. Pero yung wise virgin, they went into the rapture because they had oil in their lamp. So kaya kailangan natin, mga kapatid, amen, na magkaroon ng baptism of the Holy Ghost. Dahil kung hindi, maiiwanan ka sa tribulation period. So that's the difference between the wise and the foolish. Now, ituloy natin. We are the bride tree throughout the 7 church ages. If you look at the history of the church, ayan, nag-umpisang bumaba ang Holy Spirit, pinuspos ang mga disipulo on AD 33. After the death of Jesus, they counted 10 days. Amen. Praise God. And the Holy Spirit came down and gave them the word of utterance, gave them the full calling and revelation of who Jesus Christ is. That's why Peter preached. Though Peter denied Jesus 3 times, pero nanumbalik yung sigla niya. Napatawad siya ni Lord nung dumating ng Holy Spirit na siyang naglilinis ng lahat ng ating mga kalikuan, kasamaan. Sabi ni John, He that cometh after me, I'm not worthy to loose his sandals, but he will baptize you with the Holy Ghost and fire. Amen? Praise God. So makikita natin, dinawing ni Brother Branham yan. Yung bilog-bilog na yan, mga kapatid. Bakit may mga puti at may mga itim? There is a white part and a dark part because that was the purity of the church, at yung dark spots, yan yung panahon na nadungisan ang church. Alam natin, merong mga insekto na ngumat-ngat doon sa punong kahoy ng buhay. Alright? So, tingnan natin ito, mga kapatid, dahil on the day of Pentecost, the word was pure. From AD 33 to 53, that's 20 years, pure pa yung word. Pero nung dumating ang Efeso, mga kapatid, doon na nagumpisa ang problema. Amen. Pinasok na ng mga insekto. Nginat-ngat ang punong kahoy. Amen. Saan natin mababasa, mga kapatid, yan? Okay. Sa Joel, chapter 2, verse 25-26. Anong sabi rito ni Lord? I will restore to you, ipapanumbali ko ang mga taon, the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm. So, 4 na insekto during the first 4 church ages. Ang mga insektong ito ay, sila yung dumaluhong doon sa bride tree. See, alam natin ang bride tree. Amen. Sabi ko nga, nag-uumpisa sa ugat, and then may katawan, and then may sanga, may dahon, may bunga. Okay. Sabi rito, ano ang unang inatngat? Let's read what the prophet said in the presuming message. Along come the church. Begin to grow. Nag-umpisa daw na umunlad ang church mula Pentecost. Then here come these 4 termites in one, this same insect, just in different stages. Along come the palmer worm. Ayan, sa Tagalog yan ay tipaklong, yung balang, ano pa yung isa, kuliglig. Ayan, basahin nyo na lang sa Tagalog ng Joel. Anong ginawa ng palmer worm? What did it do? First thing, it took the fruit. Nginat-ngat ang bunga, brotherly love off of it. Kinain daw yung unang, yung bahagi ng puno na tinatawag na bunga. Amen. Kailan nangyari ito, mga kapatid? On the day of the first church age. Nginat-ngat ang bunga, sabi ng prophet, brotherly love. Nawala yung pagmamahal sa kapatid. Nawala yung pag-ibig.
Napakahalaga ng pag-ibig, mga kapatid. Yan ang unang utos ni Jesus at ito'y nawala. Basahin natin sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Nevertheless, this is God speaking to the first church age, Ephesian church. Nevertheless, I have somewhat against thee. Mayroon akong laban sa inyo. Ano yon? Because thou hast left thy first love. So yung unang panahon, siyang punong kahoy, nginat-ngat yung bunga. Which is first love. Remember therefore, pinaalalahanan ng Diyos, ang panahon na yan, whence thou art fallen and repent. Amen. Kaya yung love, pag ito'y nawawala sa iyo, delikado. Nawawala ang pag-ibig mo sa gawain. Hindi ka na dumadalo. Yan ay gawain ng uod na dumating sa church. Maraming tao, nung magkatrabaho, pati linggo, hindi na dumadalo kasi double pay. Di ba? Nawala na yung pag-ibig. Una, what is the first love? God. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. That's the 11th commandment. Jesus told the church na yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. Even love your enemy in love and pray for those who persecute you. Ngayon, maraming Kristiyano, maraming alam sa Bible, versikulo, quote by quote, pero puro puot ang nananaig sa puso. Galit, inggit, paninirang puri. Di ba? Nandito ngayon yan eh. Hanggang ngayon, yung uod na yan. Nakarating dito sa dulo. Kaya kailangan mawala, mapatay, kapatid. Amen. Ang insekto na yan mula sa church. Kaya sabi ni Lord, amen, repent from where thou have fallen. Amen. Brother Branham said, sa sudden secret going away of the church, when you feel your love is dying away, pag nanlalamig ka na, at nararamdaman mo ito, your sincerity to Christ and to the cause, pag nawawala na, yung alab na yan, yung ningas ng paglilingkod, go quickly to Him. Bumalik ka sa Kanya, who has the fountain of oil, and buy yourself a filling of the Holy Ghost. Wow! Praise the Lord! Palakpakan natin ang paalala sa atin. You need the Holy Ghost. Amen. Because the fruit of the Holy Ghost is love. Binasa natin kanina. Joy. Amen. Meekness and all those things. Amen. See? Next slide. Sabi ni Jesus sa sa John chapter 13. That is the message of Jesus. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. That's the first and foremost command of Jesus. Sabi pa nga niya, if you love me, obey my commandments. By this shall all men know. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo, that ye are my disciples, if, conditional, if is a conditional word, if you have love one to another. Yan ang tanda na tunay na bride ni Jesus, may pagmamahal sa kapwa. Amen. Walang alitan, walang kampi-kampihan, walang amen, grupo-grupuhan, kundi meron tayong pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa natin. Glory to God! Nawa, wag tuluyang mawala ang bunga na yan, ng inat-ngat ng unang insekto, mga kapatid. Amen. Anong sabi ni Pablo sa unang Korinto 13? Makamtan mo man ang lahat. Sabi niya, though you can speak with new tongues, even if you have the faith to move mountains, if you give your body as a sacrifice to be burned, if you don't have charity, which is love, you are nothing. You're just a tinkling cymbal. Amen. And a sounding brass. Maingay ka lang, pero wala kang pag-ibig, walang makitang bunga sa buhay mo. Maraming ganyan ngayon. Magagaling mangaral, magagaling mag-preach, pero walang love. Puro paninira sa ibang pastor, paninira sa ibang miyembro. Di ba? So diyan mo makikita, by their fruits you shall know them. Amen. Okay, so ano ang naging dahilan kung bakit nawala yung love? Ha? Ano bang naging dahilan? Sinabi sa
Revelation 2:6, which is still about Ephesian church age. Sabi niya rito, but this thou hast. Ito kasi meron ka nito. Sabi niya, thou hatest the deeds of the Nicolaitan, which I also hate. So pumasok yung Nicolaitanism. Ano bang Nicolaitanism? Mamaya i-define natin according to the prophet. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat the tree of life. Pag ikay nagtagumpay sa uod na ito, sabi ni Lord, siya ay bibigyan ko pagkakalooban kong kumain muli sa punong kahoy ng buhay, which is in the midst of the paradise of God. Amen. Do you like that, mga kapatid? So what is Nicolaitanism? Sabi ng prophet, Nicolaitanism is organization. Ayan, inorganize na yung church. Binakura na. Humanizing the leadership of the church. Tao na. Ang nasusunod, hindi na ang Holy Spirit. Tao na ang nagdidikta. Kamay na bakal yung pastor na pag sinabi ni pastor kahit wala na sa Bible, wala sa salita, susunod pa rin ang miyembro dahil tinatakot. Because of fear. See? Praise God. Kaya pumasok, mga kapatid, tao na. Deposing, thereby deposing the Spirit. The Nicolaitan doctrine was the corruption of the clergy as they sought political power amongst themselves. Pumasok na ang politika sa iglesia. Ano ba ang politika? Man over man. Ranggo-ranggo. Inumpisa niya ng Catholic Church. When was the Catholic Church organized? AD 325 during the Nicene Council. At anong ginawa? Pinagsama-sama yung mga Kristiyano, Grego, Romano, mga Hudyo at iba pa. And they form a new universal organization called Roman. Amen. Author nito Roman. Yung ang Roma nagpapatay kay Jesus, pero sila pang gumawa ng bagong relihiyon para sila pa ang manghawakan. At inintroduce yung mga purgatory at kung ano-ano pa na wala naman sa Bible. Sige, kaya makikita natin dito mga kapatid. Dumating yung pagkabahabahagi, political system. Naglagay ng Pope. Then under the Pope will be cardinals. Under cardinals will be archbishop, and then bishop, and then priest, and then nuns, and then the laity. Walang magagawa yung priest kung walang go signal, yung pinaka-ulo. Ang tunay na iglesia ng Panginoon, amen, wala tayong presbyter, wala tayong bishop, wala tayong presidente. Si Lord ang ating pinuno. Amen. He is the head and we are the body. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Amen. Di pwedeng sumunod ang ulo sa katawan. Ang katawan ang susunod sa ulo. At naglagay siya ng fivefold ministry, naglagay ng pastor, ebanghelista, guro, amen, no pa, propeta. Ano nangyari? Sinaway ni Pablo. Sa unang Korinto, sinaway ni Pablo yung mga naggrupo-grupo doon eh. Ayan, 1 Corinthians 1:12-13. Now, this I say, that every one of you say, I am of Paul. Ako ay kay Paul. Ako ay kay Apollos. Sabi naman ng isa, I am of Apollos. Yung isa naman, I am of Cephas. Sabi naman ng isa, ako kay Kristo, I am of Christ. Sabi ni Pablo, nahahati ba si Kristo? Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Si Pablo bang napako para sa inyo? Were ye baptized in the name of Paul? No. Si Kristo lang dapat ang ating pinuno, hindi tao. Amen. Ang mga tao, mga pastor, pinagkatiwalaan lang ng Panginoon yan, ng tupa ng Diyos. Wala kaming tupa. Tupa kayo ni Kristo na pinangangalagaan lang namin. Kaya delikado yung pastor na nagsabi, tupa ko yan, ha? Huwag mo agawin yan. See? Delikado yan, mga kapatid. Wala tayong tupa. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdidilig, at ang Diyos ang nagpapatubo. Amen. Sabi niya, I planted, but Apollos, amen, watered, but it's God that giveth the increase. Kaya mga kapatid, dapat maintindihan natin yan. Kaya yung Nicolaitanism, binakuran yung mga tao. Kaya dumami ang religion. From Roman Catholic Church, lumabas yung Lutheran, lumabas yung Baptist, Methodist, Pentecostal, Jehovah Witness, at lahat na nagbakod-bakod na. Ayaw ng Diyos yan.
Isa lang, tayo dapat, hindi tayo Mrs. Baptist, Mrs. Methodist. We are the bride of Jesus Christ. We should be Mrs. Jesus Christ. Christians by name. Amen. Sabi ng prophet dito, furthermore, sabi niya, the word Nicolaitan come from two Greek words, Nikao, which means to conquer, and Lao, which means the laity. Nicolaitan means to conquer the laity. Yan ang ginagawa ng iba. Pinipiga yung mga tao. See, ang habol nila yung mga tithes lang and offerings. Hindi sinasaway yung mga mali ng tao, yung mga kasalanan kasi natatakot na baka hindi na dumalo at hindi na magbigay ng kaloob. See? So yung mga make-up, yung mga putol lang buhok, yung mga hikaw at lahat na ng mga babae, okay lang yan. Mag-short kayo sa kalsada, okay lang. Basta magbigay lang kayo ng ikapo. Ganyan ang kanilang mga turo. Kaya sabi dito ng prophet, why is such a terrible thing? It is terrible because God has never placed His church in the hands of an elected leadership which moves with political mindedness. Hindi daw pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang iglesia sa kamay ng mga tao na politiko ang kanilang pamamaraan. Marami ngayon mga leaders na sinusuhulan yung iba, sumama lang kayo sa amin. Papatayo kayo namin ng church. Bibigyan kayo ng sasakyan. Basta dito ka lang grupo, huwag ka na makigrupo sa iba. Pag umalis ka sa amin, babawiin namin yan, syempre. See? Mga ganun ba, mga kapatid? Kaya yung mga pastor naman, uhaw sa salapi, sa pera, magpapamiyembro. Kasi may gripo dito, may pakinabang. Yun ang habol nila. See? Pero kung anak ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, pastor ka ng Diyos, God will provide. God will support you. Hindi tao ang magsusupport sa iyo. Sabi ng prophet, if God called you, God will support you. If God did not call you, let the denomination support you. Amen. Kaya ngayon, yung maraming mga pastor, tanggap lang tanggap kahit anong doktrina, basta may kasamang suhol. Mga doktrina sa Amerika, dala dito sa Germany, sa Africa, bagong turo, yung 7 seals, dinalagdagan ng 7 pa, 14 seals. See, yung kaluluwa, dinagdagan ng isa pa, 2 kaluluwa. Si Jesus, ginawa na lang tao, hindi na Diyos. O nga lang ang Diyos. See, mga 7 kulog, 7 tao pa raw na darating. So maraming doktrina ngayon. At yung mga, praise God, tumanggap nito, mga kapatid, ay walang solid foundation sa Bible. Madaling madayaan. Pero pag tunay na bride ka, amen, the bride, the elect can never be deceived. Amen. Dumating man ang false Christ and false prophets, pero ang tunay na binhi, hindi ka malilito. Dahil may salita ka, may Holy Ghost ka. Amen. Malalaman mo ang tama at mali dahil mayroon kang warning dyan. Mayroon kang filter. Amen. Mayroon kang bell na nagsasabi, hindi biblical yan. Binigay na sa atin ang mensahe. Nasa mga table na. Ang sino mang nagpipreach na wala doon sa ipreach ng prophet, alam mo nang mali. Nagdagdag, nagbawas. Nagdagdag ng credo at dogma. Amen. In-expose ng prophet ang ganitong espiritu. He did not place His church in the hands of an elected leadership which moves with political mindedness. He has placed His church in the care of God-ordained, Spirit-filled, Word-living men who lead the people through feeding them the Word. Amen. Word ang pinapakain sa atin ng totoong fivefold ministry. Hindi mga sugar-coated words para kayo ay makumbinsi, maingganyo, sugar-coat yung word. Yung iba, naglalagay pa ng mga disco lights sa church, mga sumasayaw-sayaw pa dyan para ma-entertain, maging Hollywood. Yung mga tao hindi matulog kasi wala nang maipangaral, panis na. Lagi na lang yung mga pinapangaral paulit-ulit. Ang agila, amen, karne ang kinakain. Hindi na tayo gatas. Hindi kumakain ng uod, nagaya ng manok. Hindi kumakain ng panis ang agila, nagagaya ng buitre, ng vulture. Amen. Pure word of God. Yung tupa o karnero, amen, kahit magluto ka ng hamburger, lagyan mo pa ng mga mayonnaise na napakasarap at may steak pa yan na palaman, hindi kakainin ng tupa yan. Kasi iba ang pagkain niya.
Ganon din ang bride. Hindi tayo pwedeng pakainin ng kung anong mga gawa-gawa lang ng tao na pinagandang mga turo pero wala namang sa Word of God. My sheep shall hear my voice, and a stranger they will not follow. Yan po, mga kapatid, ang turo sa atin. Praise God. So yan po ang Nicolaitanism. Sabi nila, para makontrol yung tao. Sabi ng prophet, leading astray people because of fear. Tinatakot na pag lumabas kayo rito, excommunicated na kayo. Impyerno na kayo pag lumabas kayo sa church na ito. Ganon ang mga turo. Kayo mga tao natatakot, baka ma-impyerno tayo. Dito na lang tayo, kahit ganyan ang turo. Di ba? Hindi mo pwedeng takutin ang mga anak ng Diyos. Pag nasa salita, susunod yan. Pero pag wala na, aalisan ka niyan. Sabi ng prophet, if a man leaves the word, follow the word, and leave that man. Amen. Yan ang sabi ng prophet. Stricto talaga, mga kapatid. Hindi absolute ang tao. Ang absolute ay ang Biblia. Ang mensahe. Amen. Sabi ni Pablo, sino ang mensahero sa unang iglesia? Si Pablo. Amen. Lion age, matapang siya. Sabi niya, Galatians 1:8, kahit anghel man ang bumaba, ni kami man ang mangaral na iba na pinangaral na namin, masumpa siya. Ganon katindi si Pablo. Let every man's word be a lie, and God's word be the truth. Romans chapter 3, verse 4. Alright, pumunta na tayo sa susunod. Stage 2. Sabi ni Brother Branham, the next thing that come around was the cankerworm. Another worm come around and eat off the leaves. Kinain naman, naubos na yung bunga, kinain naman yung dahon. What is the leaves? Sabi niya, the joy, the fellowship. Amen. So nawala na yung kagalakan. Amen. Nawala na yung fellowship. Bakit? Binakura na eh. Nagkanya-kanya na. Dumating ang pangalawang insekto, inalis yung kagalakan. Maraming Kristiyano ngayon, nagpipraise ng kanta, pero wala man lang kagalakan. Di ba? Praise the Lord, no place His holy name. Walang kagalakan. Dapat praise the Lord. Express yourself at church without emotion. Sabi ng prophet, is dead. Patay, mga kapatid. Kaya tayo, masaya tayo, malaya tayo magpuri. Kumakanta tayo, tumatalon. Pwede kang sumayaw kagaya ni David. Amen. Praise God. Wala tayong, amen, pakialam kung paano ka mag-worship. Amen. Yung iba tahimik lang pero tumutulo na yung luha. Amen. Kanya-kanya tayong pamamaraan. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. God is a God of variety. Amen. Puri ng Panginoon. So, tingnan mo kung may joy ka sa paglilingkod. Napipilitan ka lang ba dumalo sa church? Kailangan kagalakan mo ang dumalo sa gawain. Amen. Hindi ito pabigat. Walang kalugian sa paglilingkod sa Panginoon. Ito'y pakinabang. Amen. There's healing, there's joy. Amen. There's victory. Amen. There's new birth when you are in Christ. Amen. Kaya magpatuloy tayo, mga kapatid. Mag-fellowship tayo. Huwag tayo sa bahay lang. Nawala yung fellowship. Alam yung fellowship, napaka-importante. Tinipon ni Prophet John yung mga panggatong. Mga panggatong na umaapoy, di ba? Pag isang panggatong doon, ihiwalay mo. Unti-unti, yung apoy na yon ay mapaparam. Di ba? Ganon din yung mga hindi na nag-church. Sabi nila, kaya ko naman sa bahay lang ako. Mag-online na lang ako. See? Pero makita mo ang buhay nila nanlalamig hanggang hindi na bumalik pa sa church. At naging secluded and walang victory. Kailangan natin ng fellowship. Kalakasan ng magsama-sama. Amen sa Panginoon. Glory to God. Now, kailan nangyari ito, mga kapatid? Sa second church age. Amen. Praise God. Nangyari ito sa Smyrna. Ito ang Smyrna. Di ba? Epheso, Smyrna. Ano ang nangyari sa Smyrna? Na itatag ang sinagoga ni Satanas.
Sabi dito ni Lord sa Smyrna, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them that say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. And ye shall have tribulation 10 days, but be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life. Ayan, dito sa panahon na ito, naumpisa nang ipinersecute ang church. Pumasok ang politika, imbis na mga tinawag na pastor o predestinadong pastor pinili ng Diyos, mga negosyante na, mga government, alam natin, mga Roman people na ang nagpipreach. Kaya naitatag yung sinagoga ni Satanas nung mga Hudyo na nagsasabing Hudyo pero hindi naman. Ito pala yung panahon, according to history, these were the 10 years of bloody persecution of Christian imposed by Nero in AD 67 and Diocletian, mga kapatid, AD 303 to 312. So yan, pumasok yung pagkawalan ng fellowship. Hinigpitan ng gobyerno, hinigpitan ng Roma ang pagtitipon. Sila na lang ang kailangang i-acknowledge na tamang pagtitipon. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Pangatlo na tayo. Pangatlong insekto na dumating. Nginat-ngat naman ang talukap. Sabi ng mensahe, the next come along, the locust. What did he do? He eat off the bark, the protection. Nginat-ngat naman yung talukap na siyang proteksyon ng puno. Hindi nakontento sa bunga. Nung maubos ang bunga, kinain ng dahon, which is fellowship and joy. And then ngayon naman, yung talukap na, yung bark. See? Anong nangyari dito? Dahil sa doktrina ni Balaam, dito na sa third church age, which is Pergamos. Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Yan yung 7 iglesia sa Revelation chapter 1. Sabi ni Jesus kay John, isulat mo ang aklat na ito at ipadala mo sa 7 iglesia. Sa Piso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Tayo ay nasa Laodicea. Sa dulo na tayo. Dito tayo, mga kapatid. Amen. Do you believe that? So, ano nangyari dito? Pumasok ang doktrina ni Balaam. Verse 14, I have a few things against you. Si Lord nagsasalita dito. You know, Jesus Christ was walking in the midst of the 7 candlesticks, which are the 7 churches, and He had 7 stars, which are the 7 messengers to its age. Si Pablo dito si Irenaeus, dito si Martin Columba dito. Okay, anong nangyari dito? Bakit nawala yung security, yung protection ng bride tree? Sabi ng Panginoon, I have a few things against you because you have them that hold the doctrine of Balaam. See? Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. What is spiritual fornication? Merging of believers and unbelievers. Ito yung ginawa ni Balaam sa Baal Peor. Amen. What happened to Baal Peor, mga kapatid? In that time, praise God, makikita natin, ito sa next slide, na si Balaam, hindi niya kayang sumpain. He could not curse Israel because he wanted to be popular with Balak, the Moabite king. Kaya bibigyan kita, sabi niya, ng posisyon dito, mga gintot, pilak, pag sumpain mo lang, just curse Israel. Nagpaalam siya sa Diyos. Sabi ni Balaam, Lord, pwede ko bang sumpain ang mga taong ito? Sabi ni Lord, no, you can never curse Israel. See, kaya sabi niya kay Balak, sabi ng Panginoon, hindi pwede. See, pero sabi niya, dadagdagan ko pa ang pabuya sa iyo. Kaya anong nangyari, bumalik uli si Balaam, di na nagpaalam kay Lord. Nung susumpain na niya, nakasakay siya sa donkey, di ba? May anghel na nakaharang. There was an angel with a sword. Kaya yung donkey tumigil at pinalo ni Balaam ngayon. Kasi sabi, ano bang nangyayari sa iyo? See, pinapakain naman kita ng tama, bakit ayaw mong umabante? Nagsalita tuloy yung donkey. Hindi mo ba nakikita may anghel dyan sa harapan ko? See? Praise God. Kaya ngayon, mga kapatid,
Hindi pa rin makontento si Balaam. Anong ginawa niya? Pagdating ng Baal Peor, doon niya ngayon na bitag ang mga Israelita. What is the story? Ang mga Moabites kasi, yan ay kamag-anak ng Israel. They came from the daughter, one of the daughters of Lot. Amen? At ang kanilang worship is the same. They have 7 candlesticks, 7 rams, same worship with Israel. Ang problema lang nila, mga worldly sila. Amen. Kaya nung inimbitahan ni Balaam ang mga Israelita, okay, pareho naman ang panampalataya natin, magsama na lang tayo sa isang worship. Nag-worship sila sa Baal Peor. After the worship, eto na, lumabas na yung mga dancer doon. At nag-umpisa nang mag-striptease. Nag-umpisa nang magtanggal ng mga damit. Amen. At anong nangyari? Natukso ang mga Israelita. At kumuha sila ng mga babae ayon sa gusto nila. At doon mismo, nagkaroon sila doon ng tinatawag na orgy, mga kapatid. At sabi ng Biblia, 24,000 ang pinaslang ni Lord. Dahil nagalit siya doon sa ginawa ng Israel. So what is the complaint of the Lord? It is, amen, high breeding. Pakikipag-isa sa mga unbeliever. Fornication, spiritual, adultery. So kaya mga kapatid, yun ang naging problema nila. Dahil kay Balaam napahamak ang mga Israelita. Anong application sa atin yan ngayon? Huwag kang sabi ng Bible? Makipagpamatok sa mga di mananampalataya. Huwag kang sasama sa mga barkada, nadadaling ka lang sa nightclub, sa inuman, at sa kung saan na mga party-party, ang Kristiyano na kukompromise. Kaya sabi ng Panginoon, magsisi kayo sa panahon na ito dahil, amen, naanyayahan sila ng mga hindi true believers, mga make-believers. So nasusundan ho ba natin? Nginat-ngat ngayon yung talukap. Nagalit mismo yung Diyos. Nawala yung security. Mismo yung mga believer, pinarusahan ng Diyos. Dahil sa maling pakikipag-fellowship sa mga di mananampalataya. Glory to God. Okay, bilisan na natin. Stage 4. Di ba 4 ang insekto? Una, kinain yung bunga. Pangalawa, kinain yung dahon. Pangatlong, inatngat yung talukap. Pang-4, sinipsip. Sinipsip yung katas. Sabi ng prophet, the caterpillar sucked the life right out of it. Subalit, may natira. There was a stump. There was the roots. Hindi nakain yung root. Kaya sabi sa Joel, I will restore that predestinated root. Hallelujah. Amen. Praise God. Anong dumating? Ano ang katas na nawala? Nawala, mga kapatid, ang Holy Spirit sa church na yon. Nagapos ang Holy Spirit dahil pumasok na ang tinatawag na Jezebelism. Ayan, mababasa natin. That's biblical. Sabi rito sa Thyatira, this is now the age of Thyatiran church. Sabi ni Lord, notwithstanding, I have a few things against thee. May laban na naman ako sa inyo. Ano ang laban ni Lord? Because thou sufferest, pinagtitiisan mo, that woman, Jezebel, which call herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. So, sino si Jezebel? In reality, asawa siya ni Ahab, na hari ng Israel. Tama? At dahil kay Jezebel, pinagpapatay ni Jezebel yung mga propeta ng Israel. At ipinasok niya yung mga ribulto at mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga ninuno ng bayan ni Jezebel. Kasi unbeliever si Jezebel. Kaya mahirap mag-asawa ng unbeliever. Mga kapatid, si Ahab na hari, inasawa si Jezebel, at ito ay tipo ng babaeng iglesia because the woman, the church is a woman. And Jezebel is Vatican. It was the date or the age of the Dark Ages. Ito, nandito pinagpapatay 68 million Christians based on history because they would not bow down to Mary and they will not kiss the ring of the Pope. And
and worship Him and adore Him. So yan pong tinawag na Dark Ages o Holy Inquisition. Diyan ngayon namatay ang bride tree. Kasi nawala na ng bunga, nawala na ng dahon, nawala na ng talukap. Sinipsip ngayon yung pinakakatas. At dito, ito kaya tinawag na Dark Ages. Dito nabaon, namatay ang church, which is the bride of Jesus Christ. Basahin natin ito. Hebrews 11:36, dito nangyari. What does Hebrews 11:36 to 38 says? They had trial of cruel mockings and scourgings, bonds and imprisonment. They were stoned, sawn asunder, and were tempted and were slain by the sword. Yung mga Kristiyano dito, they were fed to lions. They were beheaded. They were crucified. In this age, mga kapatid, dito ngayon dumating yung great persecution, the Dark Ages. Kaya binigyan sila ng spirit of ox ng Panginoon. Dito, spirit of lion. Di ba may apat na nilalang ang Panginoon? Lion, ox, face of a man, and eagle sa dulo. Kaya tayo may mga simbolo dito. Hindi natin sinasamba to sa mga baguhan. Ito ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa 7 church ages. Amen. When the enemy comes in like a flood, God will raise up a standard against the enemy. Yan ang spirito ni Kristo na mababasa sa Revelation. Amen. Chapter 4 verse 7. Amen. Doon sa paligid ng trono, mayroong leon na maraming mata, mayroong baka, mayroong mukha ng tao, at mayroong lumilipad na agila. Okay, so ano nangyari dito mga kapatid? Namatay ang church. Amen. Kung papanong mayroon ding 4 na mga ngabayo, si Satanas. Satan has 4 horse riders. Sabi ni Brother Branham dito sa Restoration of the Bride Tree message, if 4 messengers of death killed the tree, 4 messengers of life restores the tree. Hallelujah! So meron din palang 4 din na ipapadalang Panginoon, na yung namatay dito, ibabangon dito. Di ba? Sa panahon nito, yung stalk, and then yung tassel, and then yung shock, and then the fruit, the wheat itself. Dito aanihin ang rapture, mga kapatid, ang trigo. Kaya nandito ang pag-ani sa dulo. Kasi babalik na sa bunga, sa original fruit tree, ang namatay dito na bunga. Amen. See, nakita natin yan. The first insect was Nicolaitanes doctrine, creeds and dogmas, and then Christian persecution, and then Jezebalism, and then apostasy, mark of the beast, darating dito sa dulo. So yan ang 4 na mga ngabayo. Puti, pula, itim, at maputla. Revelation 6. Lahat yan si Satanas na sumasakay sa kabayo at pinagpapatay at papatayin pa ang mga Kristiyano. Pero bago mangyari sa ating panahon yan, bago dumating ang tataka ng Antikristo na hindi ka na makabili at makabenta, ira-rapture ni Lord ang kanyang church. Uwi na tayo. Amen. The Lord Himself shall come down with a shout, voice, and trumpet. And the dead in Christ, yung mga nangamatay kay Kristo, ay unang babangon. At tayo mga natitira at, amen, nananatili sa mensahe, ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Amen. Glory to God. Nasusundan ba natin? Amen. Kaya mga kapatid, alam natin, itong next slide, it's a chart that I made na ang original root, ang original na ugat natin ay nagmula sa Day of Pentecost. At sa panahon na dumaan, pumasok ang Roman Catholicism at dumating ang mga uod at pinaghati-hati. The church was divided into different denomination, kaya yan nginat-ngat ang bunga, nginat-ngat ang dahon, nginat-ngat ang lakas ng puno. Pero yung original Pentecostal root will be restored. Beginning dito, papunta rito, papunta roon. So, umpisa natin dito. Amen. Tapos na tayo sa 4. Anong church age ang pang-5? Luther, which is, amen, Sardis. Amen. So, I will restore. Yan yung pangako ng Panginoon. Kung anong inatngat
ng tipaklong, ng uod, ibabalik ko yan. Kailan nagumpisa ang Reformation? Amen. Kay Luther, mga kapatid. Ayan, next chart, makikita natin, the first 4 ages, yung mga itim ng bilog, yan yung kadiliman na pumasok sa church. Yung mga puti. Sa dark ages, ayan mga kapatid, konting-konti na lang natirang itim. Pagdating ng Sardis, amen, uusbong muli ang puno, ang stalk. And then, darating yung tassel, amen, yung katawan niya. And then, darating yung shock. Ano ba yung shock? Ipa. At sa huli, darating ang tunay na binhi, ang trigo. Amen. Hindi ira-rapture ang ipa, hindi ira-rapture ang dahon, hindi ira-rapture ang sanga, ang ira-rapture yung bunga. At tayo'y nasa panahon na ng ripening of the seed. Ito ng paghinog ng mga bunga. Sino mga bunga na yan? Tayo! Tayo ang na-restore back to the original Pentecostal fathers. Dahil ipapadala si Elijah sa ating panahon. Malakias 4:5 says, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the hearts of the children back to the apostolic fathers. Pentecostal age. Amen. Daanan natin ito mga kapatid. Explain natin to para sa mga bago. Paano nangyari? Na muling nabuhay ang namatay na binhi dito. Okay, pasok tayo rito. Sabi ni prophet, sa mensaheng restoration of the bride tree, God said, I will restore it. He's going to restore it. How? By 4 death messengers, He killed it. Then 4 life messengers will restore it. What was the first? Martin Luther. Justification. Alam natin, amen, ang Roma, pinagpapatay ang mga Kristiyano. Samantalang ang Roma mismo nagpapako kay Jesus Christ. Pero inangkin nila na sila ang original church. The original church did not start in Rome. It started in Jerusalem on the day of Pentecost. Ang nangyari, natakot sila na dumami ang mga Kristiyano, kaya ang ginawa nila, gawa rin tayo ng relihiyon natin. Sabi ng Roma. At akayin natin ang lahat ng mga Roma, mga Hudyo, mga Griego, mga Pagano sa isang iglesia at gawin natin si Pedro ang founder, si Peter. Kasi yung ating mythology, ang God natin, si Jupiter, gawin na natin Peter. At si Venus, ang ating Queen of Heaven, gawin na natin si Mary, ang Queen of Heaven. Kaya naglagay pa rin sila ng mga ribulto ni Mary, ni Pedro, sa loob ng iglesia. Punta kayo sa Quiapo, nandyan sa labas ng Quiapo, lahat ng ribulto ng mga apostol. So, pinaghalo pa rin ang paganismo at Kristanismo. Kaya hybrid religion, mother whore, amen. Siya yung mystery Babylon na ina ng mga patutot. Ano yung mga patutot? Lahat ng lumabas na sekta at relihiyon sa kanya, nadala-dala pa rin ang tatlong Diyos. Amen. Amen. Trinity doctrine. Yan ay mga anak pa rin ng Roma. Glory to God. So anong nangyari mga kapatid? They organized the church. But Martin Luther, isa siyang pare. Tama? Martin Luther was a Catholic priest na nagbasa ng Biblia. All the Bibles were burnt. Sinunog lahat ng Biblia para hindi matrace yung tamang turo. They thought, Catholic Church invented purgatory, na pag namatay ang mga kamag-anak mo, magbigay ka ng kayamanan sa church, magpadasal ka para ma-promote sila sa langit. Pero pag hindi ka na nagbabayad, dadaos do sila sa impyerno. Oh, di ba? Ninegosyo ngayon yung mga kaluluwa. Wala naman sa Bible yan. Inimbento pa rin nila yung indulhensya. Ano ba yung indulhensya, mga kapatid, na turo ng Katoliko? Noon yung mga mayayaman na malapit doon sa bishop, nagbibigay ng pera para alay sa gagawin nilang kasalanan o kasamaan. Kung may papapatay sila na kalaban na negosyante, babayad na sila sa bishop, patawarin nyo na ako kasi bago ko pagawin, napatawad na ako. Wala na akong guiltiness. Yun ang indulhensya. Amen. Ginawang dilihensya. Yung pagpapatawad ng mga kasalanan kung magbibigay ka ng pabuya o anumang mga abuloy sa church, mga kapatid. Now, si Luther ay isang pare. Alam niya lahat yan.
Pero nagbasa siya ng Biblia at nabasa niya ang Ephesians chapter 2, verse 9. Sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas. Hindi sa gawa, kundi sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise the Lord! Nabuksan ang mata ni Luther. Hindi na pala sa gawa, sa mga nubina kami maliligtas, sa mga pag-aayuno, but by grace, through faith. Kaya itinuro niya ang justification by faith. Amen. Kayo hindi maliligtas sa gawa dahil ang regalo ng kaligtasan ay biyaya ni Kristo. Siyang namatay para sa atin. Hindi na tayong mamamatay, hindi na tayong paparusahan. Si Kristo nang naparusahan para sa iyo. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ. You are not saved by works, you are saved by grace. Works is what we do in appreciation for the grace that we have received from God. You don't work, you don't be good para maligtas. Ligtas ka na 2,000 years ago. Nagpapakabait ka. Bilang ganti mo na lang sa kabutihan ng Diyos. Hindi ka maliligtas ng kabutihan mo. Ligtas ka na sa kabutihan ni Kristo. Siya nang namatay. Kaya sabi ni Luther, Amen, ituturo ko ito sa lahat ng mga Kristiyano. Tamang-tama naman, Luther was a German. At alam nyo, sa panahon ni Luther, praise God, ay dito na imbento yung printing press. Amen. Balik muna tayo, mga kapatid, kay Luther. Sino nag-imbento ng printing press? Sa mga nakakaalam. Gutenberg, correct. Si Gutenberg ang nag-imprenta o nag-umpisa na mag-imprenta ng mga Biblia. Kasi, amen, pinadami ito ni Luther. Kaya mga kapatid, nabasa na ng mga tao ang Biblia. Pero alam nyo si Luther, hindi pa dumating yung kabanalan. Hindi pa dumating yung mga gifts of the Holy Spirit sa panahon ni Luther. Kasi sabi ng history, si Luther ay pare na nananabako pa. At painom-inom pa ng serbesa. Kaya wala pang kabanalan sa panahon niya. Tinuro lang niya yung magpabautismo ka, amen, magsisikat, maligtas. Pero dumating ang pangalawang mensahero, amen, after Luther, sino dito? Sa Philadelphia, si Wesley. Amen. Anong tinuro ni John Wesley? Sanctification by the blood. Pagpapakabanal. Sanctification means being cleansed and set aside for service. Hindi pwede na Kristiyano ka, sabi ni Wesley, na nabautismuhan ka lang, pero naninigarilyo ka pa, nambababae ka pa, o painom-inom ka pa. Kailangan mawala lahat ng mga bisyo mo. Amen. Para ikaw maging banal sa harapan ng Diyos. Amen. Sanctification is cleansing of your life. Amen. So kailangan natin to, mga kapatid. Hindi tayo mga Kristiyano sa mga bunganga lang, kundi sa gawa. Amen. Faith without work is dead. Kaya sinusunod natin ang kabanalan ng Biblia. Ang mga sister natin, nagalis na ng mga pintura sa mukha, nagalis na ng mga borloloy, ng mga hikaw at mga parang Christmas tree na kayo na naglalakad dyan. Di na kayo nag-short sa kalsada, di na kayo nagpapantalon, kasi sabi ng Deuteronomy 22:5, ang babae na magsuot ng kasuotang panlalaki ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. Ang lalaki na magsuot ng palda o kasuotang pambabae ay karumaldumal din sa Diyos. Binalik tayo sa holiness. For without holiness, no man can see the Lord. Through Wesley in the Philadelphia church age. And then, bago numating ang huling mensahe, meron munang restoration of the gifts. Di ba? Dito, justification, sanctification, in between, this is the restoration of the gifts. Sinong ginamit ni Lord para bumalik ang speaking in tongues, ang prophecy, ang vision, ang supernatural, miracles and wonders? It went back to us through Azusa Street Revival, 1906. Amen. Sabi niya rito, what was the third? Pentecost, with the restoration of the gifts, the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost. Amen. And sinong ginamit ni Lord? Sabi niya rito sa God Keeps His Word, some little one-eyed Negro man. Isang negro na isa lang ang mata, bulag. Ang isa, down yonder in California, received the baptism of the Holy Ghost, and God stuck the torchlight
in the hands of Pentecost. And his name is William Seymour. Amen. Siya po ang ginamit sa Pentecostal Revival. 1906 hanggang dumating ang 1933. Anong 1933? Dumating ang propeta para sa uling panahon. Amen. Dumating ang seventh angel, pangpitong anghel, mensahero. Sa araw ng ikapitong anghel, pag siya ay tumunog, amen, matatapos na ang hiwaga. Anong mga hiwaga? Yung mga hindi natin alam sa Bible, 7 seals, 7 thunders, amen, 7 vials, lahat, original sin, ibabalik sa atin. Amen. Sino? Sa pamamagitan ni Brother Branham. Amen. Ngayon, sabi rito niya, the first corn of wheat, the bridegroom, had to fall into the earth in order to rise again. So did the first bride that was born of Pentecost had to go through the dark ages like any other seed. Be buried. They had to die. They must do it. But it started sprouting in Luther. In the first Reformation, it didn't look like the seed went in, but it was the light of that day. The stalk went on in the tassel, Wesley. And the tassel went into Pentecost, the shock. So yung Pentecostalism, ito pala ay shock. Ano bang shock sa Tagalog? Ipa. Di ba kayo pag may palay na inani, tinitipan nyo bilao? Para yung mga walang laman, liparin ng hangin. Pero yung mga may laman ay manatili doon sa bilao. See, ang Pentecostal age, ipa lang yan. Restoration of the gifts pa lang yan. Pero hindi pa dumating yung giver of the gifts. Kailan dumating ang giver of the gifts? 1963 in Sunset Mountain, doon yung cloud, yung Revelation 10, the mighty angel came down, mga kapatid, in the ministry of William Branham at ibinigay sa kanya ang revelation of the 7 seals na ating ini-enjoy, mga kapatid. Amen, sa ating panahon. So what was the fourth? The Word. Amen. In the days of the voice of the seventh angel. 7 anghel yan. Unang anghel si Pablo, earthly messenger. And then pangalawa ay si Irenaeus, and then si Martin, and then si Columba, and then si Luther, and si Wesley, and then dito sa pagitan ay si William Seymour, sa huling panahon si William Branham. Yan na po ang propeta na ating, amen, pinaniniwalaan na pinadala ng Panginoon for the restoration of the full Word. Amen. Hindi lang gifts, full Word. Amen. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon dito sa next slide. Ayan. The fourth Elijah, commission to the Gentiles. Noong 1933, habang nagpe-pray at nagbabaptize si William Branham ng ika-17 candidate for baptism, ang pillar of fire na nakikita nyo sa larawan na yan ay kasama niya nung pinanganak siya mismo. At ito ay nangusap sa maraming tao as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Jesus Christ, so are you sent to forerun His second coming. Amen. Sino ba si John the Baptist? Siya yung nasa spirito ni Elijah sa panahon ni Jesus na nag-introduce kay Jesus. Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Pang-apat, rather, ay dito darating sa Laodicea at sasabihin niya, behold, the Lamb of God coming in glory. Ang rapture ay dadalhin sa atin ng mensahe. The rapturing faith will be brought to us by the message. Amen. Rapturing faith ang kailangan na natin. Babalik na sa pinakabinhi. The seed of the original church of Pentecost will be restored back sa huling panahon. Babalik na sa binhi uli ang ebanghelyo ng Panginoon. At kaya sabi ng Bible, darating na ang pag-ani. Amen. Napakaraming aanihin, pero konti lang ang mga aani. Amen. Kaya you pray that the Lord will send more laborers in the field. Di po ba? Notice his type of message. Finishing all the mysteries of God that are written in the book. The seventh angel is winding up all the mysteries that's lain loose-ended. All out
through these organizations and denomination, the seventh angel gathers them and finishes the entire mystery. That's what the Bible said, finishes the mystery of the written book. Glory to God. Di ka ba nagpapasalamat na dumating na tayo rito? The last shall be the first, and the first shall be the last. Sabi ng Bible, they without us cannot be made complete or perfect. Naghihintay sila sa atin, yung mga nangamatay dito. Naghihintay sila sa kahuli-huli ang bride na hinahanap na lang natin. Pag nakumpleto na ang bride, uuwi na tayo. Magba-body change na tayo. Amen. Pupunta na tayo sa mansyon na inihanda ni Lord. Amen. Before the foundation of the world. Alright, konti na lang. Ito pang Malakay 4:5-6. A restoration ministry. Ayan. Nakikita natin dyan, si John the Baptist, siya yung unang Elijah na nag-turn ang heart of the fathers to the children. Dalawa kasing ministry yan. Isang Elijah na mag-turn ang heart ng Jewish fathers to the apostolic children. Di ba? Sino ang nag-preach sa kanila? Mga disipulo ni Jesus. In-expose nila ang mga maling gawa ng mga Pharisees and Sadducees at inintroduce nila ang Ebanghelyo. They were the children during the time, and the fathers were the Jewish fathers. And sa ating panahon, we are the children. Our heart will return back to our fathers. Ang fathers natin, hindi yung Jewish, kundi yung apostolic fathers. Bago dumating ang Panginoon at kanyang gunawin ang mundo sa pamamagitan ng sumpa. This is the last verses of the Old Testament. And the fulfillment is our age, Laodicean church age. Ano ang Laodicea? Maligamgam, di ba? Sabi ng anghel sa Laodicea, nagsasabi ka na ikaw ay mayaman at wala ng kailangan. You said that you are rich and have need of nothing. But know ye not that you are wretched, blind, miserable, poor, and naked, and don't know it. Yan daw mga churches sa ating panahon. Hubad, bulag, maralita, pero hindi nila alam. See, maraming churches ngayon, they do the action, they do the routine, pero wala ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit dumating lang sa pamamagitan ng mensahero sa huling kapanahunan. The shout, which is the message of the messenger, the voice of resurrection, and the trumpet of God that will call us up in a rapture. Nasusundan ho ba natin, mga kapatid? That's the kind of faith that we have received. The restoration message. Na wala kay Adan, bago pang Pentecost, si Adan nabitawan na yung titulo sa lupa. The title deed, the book, which contains the names of God's children to be born in every age, na forfeit dahil nakinig siya kay Eva. Naagaw ni Satanas, kaya nga si Satanas ngayon ang God of this evil age. He is the prince of the power of the air. Pero, amen, tinubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. He died at the cross to pay the price. Hindi natapos sa krus, umakyat siya doon sa langit at kinuha yung aklat na naseselyuhan ng 7 tatak. At kinuha niya at binuksan. Amen. See, the bloody lamb opened the book and they sang a new song. Worthy is the lamb that was slain. Amen. Glory, honor, praises unto Him. Kaaawit lang natin. And then, anong ginawa niya? Pagdating sa Revelation 10, bumaba na siya, mga kapatid. Amen. Yan, Revelation 10. Next slide after that. Amen. And I saw a mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face as it were the sun, and feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. Bukas na ang aklat na yon. Binuksan na ng kordero at ngayon dinala sa atin ang mighty angel. Kailan nangyari yan? 1963, mga kapatid. There was a cloud, amen, a supernatural cloud in Sunset Mountain, February 28, 1963. At kinatagpo si Brother Branham upang ibigay sa kanya, paintulot sa kanya na ipangaral yung napapaloob na hiwaga sa 7 selyo na siyang 7 kulog. 7 thunders uttered their voices when the book was opened. At ano bang 7 thunders? Balik natin doon sa isang slide. See, sabi ng
mensahe, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. Sino yan? Si Brother Branham yan. Malachi 4, Elijah. And seventh angel of Revelation 10:7. One, according to Malachi 4, He will turn the hearts of the children to the fathers. Ipanunumbalik ang ating puso sa mga ama. Pangalawa, He will reveal the mysteries of the seven thunders. Sino magre-reveal? 7 tao pa? No. Si Brother Branham, He will reveal the mystery of the seven thunders in Revelation 10, which are, napakalinaw, which are the revelation contained inside in the seven seals. So ang seven thunders pala ay yun mga hiwaga na napapuloob sa 7 selyo. The thunder was the voice of God when the seal opened. Amen. So it will be these divinely revealed mystery truths that will literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Kaya yung mga nabuksan na hiwaga sa atin, mga kapatid, ito ang nagbi-build up sa atin ng pananampalataya para makasama sa rapture. Tanungin mo mga denomination, sigurado ka bang ligtas ka? Yung iba, nag-iisip pa. Depende. Sigurado ka ba makasama sa rapture? Di ko sure. Wala ka pang rapturing faith. Pero ang bride, may rapturing faith na. The bride is making herself ready for the wedding supper. Tayo ay handa na anytime na magbalik ang Panginoon. Kasama tayo, mga kapatid. Walang pag-alinlangan. Amen. No doubt, we have received the mystery, the revelation of the seven thunders which are revealed inside the seven seals. So bukas na, we're eating from a 7 full course menu. Sabi ng prophet, amen, that's what the bride is rejoicing. Amen. So finally, let me quote just about 3 more slides. Sabi dito ng prophet sa leadership, now the shock has to pull away. Ano ba yung shock? Sabi ko nga, yung Pentecostalism. Kung galing ka sa Pentecostal, kailangan pumasok ka sa bride. Yung galing sa IPA, kailangan lumipat ka sa message. Kasi ang IPA, gaya-gaya lang ng bunga, pero walang laman. See, maraming mga Pentecostal, they just enjoy the gifts, dancing, running. See, pag mag-worship sila, patambling-tambling pa, nanginginig pa. Pero pagka tapos na, nangangaral na si pastor, tulog na. Walang enjoyment sa preaching, sa revelation. Kasi puro gifts lang. They were anointed, napahiran lang sila ng Espiritu, panlabas at sa Espiritu, pero hindi nag-indwell yung Spirit ng Diyos sa kanilang kaluluwa. We have the indwelling of the Holy Ghost, but the Pentecostals, they only have the anointing of the Holy Ghost. Yan ang pagkakaiba natin sa mga Pentecostal. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. See? Kaya nga, they are so close to the elect that it will deceive the elect if it were possible. See, di ba sabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng aking Ama. Kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Sa araw na yon, in that day, many shall come unto me and say, Lord, Lord, hindi ba kami nagpalayas ng mga diablo sa iyong pangalan? Hindi ba kami nagpagaling na may sakit? Hindi ba kami nagsalita ng iba't ibang wika sa iyong pangalan? Sasabihin ni Lord, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi nakasulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Pero kayang gayahin ang power ng Holy Spirit. So kaya mga kapatid, yan ang kaibahan ng bride sa Pentecostals. Amen? We are not living in Luther's age or Wesley's age, Luther's age or Wesley's age or Pentecostal age. We are living in the bride age. Nasa bride age na tayo. Amen. Kaya hindi na tayo mag-enjoy sa mga turod na nakalipas. Although, ginagamit pa rin ngayon yon. Stepping stones yon. Hindi natin dinideny ang justification, ang sanctification. We believe in all those things, gifts of the Holy Spirit. But the most important thing is the giver of the gifts na siya ngayong magiging ruler of our soul. Amen. Kaya mahalaga mga kapatid, selyado ka na ng Espiritu Santo. Masiselyuhan ka lang kapag tinanggap mo ang huling mensahe
sa huling panahon ng Laodicea, sa huling mensahero na walang iba kundi si William Marion Branham. So finally, today is bride calling. Sabi rito as I close, now is bride calling. Kung bahagi ka ng nobya, tatanggap ka sa mensahe. Kasi ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay before the foundation of the world. At yung aklat na yun yung tinubos ni Jesus Christ. Bilang duguan at tupa. Di ba? Binuksan niyang selyo. Ngayon, dala-dala na ng mighty angel. Tinatawag na yung mga pangalan. The names are being called now. If your name is there, you will receive the end time message. Pero kung wala ka ron, hindi mo tatanggapin ang mensahe. Dahil itinago ito sa mata ng pantas at matatalino. Inihayag lang sa mga bata, sa mga pinili ng Panginoon. So pagpalain kayo ni Lord dahil sama-sama tayo na nakasulat sa aklat ng buhay. At sabi ng prophet, obligado ang Diyos na tawagin kanya kasi siya ang nagsulat ng pangalan mo. Siya ang pumili sa iyo, hindi ikaw pumili sa kanya. Kaya saan ka mang lupalop ng Pilipinas, lupalop ng buong daigdig, makakarating sa iyo ang mensahe. Jesus will have an appointment with you. Like he had an appointment with the Samaritan woman. He had an appointment with Zacchaeus, with the thief at the cross. So pag binhi ka, amen, walang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Amen. That's why tinatawag na ngayon, sabi niya, when the complete things that the reformers left to be open. And only Malachi 4 can do that because it takes the revelation straight from God to an individual to do so. That's right. It cannot come to a group. Never did. One man. That's what God promised in the shadow of the coming of His bride and Eleazar. Si Eleazar binanggit. Sino si Eleazar? Siya ang pinadala ni Abraham para maghanap ng mapapangasawa si Isaac. At ang nakita ay si Rebecca. Amen? Si Brother Branham, siya ang ating Eleazar. Pinadala din siya ng Ama, amen, para hanapan ng nobya si Jesus Christ. At ngayon, nandito na ang bahagi ng nobya. Amen, the many-membered bride of Jesus. Ready na ang rapture. Ang wedding supper gaganapin sa langit. Pero ang kasalan dito sa lupa, you have to make a vow. You have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Sabi rito, let us be glad. Ano raw? Mga galak tayo. Mga saya tayo. Let us be glad, not be sad. And rejoice. Amen. And give honor to Jesus. For the marriage of Jesus the Lamb is come. And His wife, the bride, hath made herself ready. Ready na daw ang bride, sabi ng Scripture. Kaya wala na atras abanti ito. Wala na itong patumpik-tumpik, pahapay-hapay, lukewarm. Dahil sabi ng kanta, hindi na ito panahon ng pag-backslide. Di ba? Mga agila tayo, mga kapatid. See, kaya blessed are they. Mapala daw kayo na mga tinawag, which are called unto the marriage supper of the Lamb. And He said unto me, these are the true saying of God. Ito ay tunay na mga pananalita ng Panginoon. Are you the bride of Christ? Amen. Hallelujah. Awitin natin ang Are You She? You are part of the many-membered bride of Jesus. At bilang nobya, kailangan may langis ka sa iyong lampara. Dahil may mga naiwan na nobya, walang langis. Sila'y nanggagalit ang ngipin dahil naiwan sila sa kapighatian. Pero ang mga may langis ng Espiritu Santo ay sumama sa Panginoon at sinarhan ang pintuan. At sila'y kumakatok. Individually, mga anak tayo ng Diyos na lalaki at babae. Pero as a group, we are the bride of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. In the millennium, maghahari tayo. Sabi ng Biblia, we will rule and reign with Christ the nations in the millennium. We shall be priests and kings with Him. At sabi ni Jesus, ang magtatagumpay pagkakalooban kong umupo katabi ko sa aking trono. Sino ang katabi ng hari? Yung reyna. Sino ang katabi ng nobyo? Ang nobya. Praise God. Uupo tayo kasama ni Kristo. Praise God. Amen. Pahalagahan mo ang gawain
Amen. Sabi ni Lord, ang mga maligamgam, hindi mainit o malamig, ay isusuka ko sa aking bibig. Panahon na, kapatid, na magpaka-init tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's sing the chorus first. Are you she, the bride of the last days, who stood the worst of time, when so many slipped away? Here's your crown, take your place beside the throne. Christ is now your very own. Is this the special chosen one we see? Are you the bride? Are you she? Are you she? Amen. Hallelujah. Slip through the gates of earth as Peter greeted me. Amen. Sing it. And one by one I met the saints I've longed so much to see. I saw my heroes Stephen, Paul and Timothy. Mamimit natin ang mga apostol sa rapture. My friend could find the words, I heard them speak to me. Are you she, the bride of the last days, who stood the worst of time, when so many slipped away? Marami na ang tumayo. Here's your crown. Jesus said, I come quickly, and I have my reward with me. Amen. Very own. Is this the special chosen one? Are you the elect lady, the bride, the beloved of the Son? Is she?